Magandang hapon po mga kapatid. Atin pong pagnilay-nilayan po ang lesson sa panahon po ni Jeremiah mga kapatid. Alam nyo, merong pinasulat ang Panginoon kay Jeremiah, Prophet Jeremiah, through kay Baruch, na assistant ni Jeremiah, na mensahe ng Panginoon para po sa Kingdom of Judah, para sa hari po ng Kingdom of Judah. At yung hari na yun ay si Jehoiakim, na anak ni King Josiah. Ang nangyari po mga kapatid, kasi nga yung laman ng written roll na yun ay warning at reproofs po. Sobrang galit ni Jehoiakim at kanya itong sinunog mga kapatid. Sinunog po niya, nasa ibabaw, basahin nyo lang po ito mga kapatid. And ang nangyari po ay si Jeremiah ay pinakulong siya. Ngunit ang ginawa po ng Panginoon ay pinasulat ulit ng Panginoon through kay inutusan ulit ng Panginoon si Jeremiah na isulat ito, and ito ay ginawa na naman ni Baruch. And ang nangyari po mga kapatid, sabi dito, ito ay babala po para sa ating panahon ngayon. Naway makakuha po tayo ng lesson nito at hindi na po natin uulitin kung ano yung ginawa nila noon. Sabi dito, Prophets and Kings, page 437, the spirit of opposition to reproof that led to the persecution and imprisonment of Jeremiah exists today. Alalahanin po natin mga kapatid, yung warning and reproof ng Panginoon ay binigay ng Panginoon para po sa hari ng Juda, para po sa mga Israel mga kapatid, or sa mga Hudyo sa Kingdom of Judah. At sila talaga ay mga Israel. And ang ginamit po ng Panginoon ay ang propeta si Jeremiah. At sabi niya, yung espiritu sa opposition to reproof, ako mga kapatid, na nagdala sa pagka-persecute sa experience ni Jeremiah na siya talaga ay kinulong, persecution and imprisonment, ay nag-i-exist ngayon mga kapatid. Ito din, ang espiritu na ito ay nag-i-exist din ngayon mga kapatid. Many refuse to heed repeated warnings, preferring rather to listen to false teachers. Naku po, sabi dito na mas pinapanigan po, mas ninanais na makinig sa mga false teachers, na kung ano yung ginagawa ng mga false teachers na ito mga kapatid, who flatter their vanity and overlook their evil doing. Nako, nandito ito mga kapatid. Itong mga false teachers na ito ay nasa loob ng ating iglesia. Sila po ay nambobola. Naku po, inuuto-uto lang po nila yung mga kapatiran. Sinasabi nila or binibigkas yung mga mamubuting mga salita para sa kanila. At hindi po sila nagbibigay babala at mga kapatid, hindi po nila sinusuway or hindi po sila sumasaway. Hindi nagsasaway po sa mga kasalanan, sa mga kasamaan mga kapatid. And sabi dito, in the day of trouble such will have no sure refuge, no help from heaven. God's chosen servants should meet with courage and patience the trials and sufferings that befall them through reproach, neglect, and misrepresentation. They should continue to discharge faithfully the work God has given them to do. So kahit pa po mga kapatid ay ang natatanggap po ng mga sumusuway or sumasaway sa mga kasalanan, gumagawa po ng gawain sa pagsaway ng mga kasalanan sa loob ng iglesia,
Kahit po ang kanilang natatanggap ay reproach, neglect, and misrepresentation, kailangan po nilang ipagpatuloy ang gawain na pinagawa ng Panginoon sa kanila, na binigay ng Panginoon sa kanila, at huwag lang po kanila lang pong ilalagay sa kanilang mga isipan, or sa atin po ito inadres ng Panginoon sa mga tao na gumagawa nito, mga kapatid. Sabi dito, ever remembering that the prophets of old and the Savior of mankind and His apostles also endured abuse and persecution for the word's sake. At alam niyo, mga kapatid, kung sino yung nagpi-persecute sa kanila, yung umaabuso sa kanila, ay yung mismo na mga tao, mga professed people of God. Mga miyembro lang din ng iglesia na inaangkin ng Panginoon. Sila mismo yung mga nagpi-persecute, umaabuso, at mismong nagpapatay na mga propeta ng mga apostoles, at mismo ang ating Panginoong Hesus. Sila lang din po ang nagpapatay sa Kanya. Sana maging aral po ito sa ating lahat, mga kapatid. And may God bless us all.